Sige. Akyat na siya. Wow! Big boy na! Sige, akyat. Akyat. Yung anak mong babae, parang lalaki din. Baro na, wag ganon ay. Huwag itapon, B. Let him play. Ate? Mahulog. 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 Punta daw ng daycare. Punta ng daycare. Yes po. Oh! Wow! Galing! tingin din tong isa. Hindi na, tara. Punta na tayo ng daycare. Tara, imuts muna natin si Kenneth. Ang John ninyo ay may work today ng 3 p.m. hanggang 12 ng midnight. Alin? Ayo, konti na lang. Wala nang snow. Oh, nagalit si Zoe kanina. Bakit daw umalis na ang snow? Pabalikin daw. Ang Kenneth? Hey! Hi! Takpan ko siya para hindi siya masyadong lamigin. Pero binalot ko naman silang dalawa. Si Ate Zoe, dala-dalawa ang jacket niyan. Ano yun? Konti na lang. Wala nang snow. Ang oma din kasi nila, may work din today. Kaya may work lahat. Gusto mo sakay dito, anak? Sakay ikaw dito? Opo. Opo. Yes. Uy! Hawak ka, ha? Hawak mo puti. Hawak. Uy! Looks the snow, Dayo! Opo. May konti pa snow, pero ano na lang yan. Yung natira na lang. Ayan o, yung puti-puti. Konti na lang, anak. Puti. Puti! Anong kulay daw ng snow? White. White. Puti. What is that? What is that? It looks May narinig. of Sige, lakad ikaw. O, sige. Ano yun? Ano yan? Do you hear that, Zoe? Parang mga aso na nauulol. Do you hear that? For the animal. Yes, they are animals. Careful ikaw. Hawak ikaw sa ni Kenneth, ha? Pero yung water dito nag-ice pa din. Careful. Hawak lang. Hawak lang. Yes. So, tara, doon tayo. Mauna ka na doon. Sige, hindi na madulas dito. Mauna ka na. Go, 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 go. Go first, too. Ano? Opo. Aso yun. Sige, mauna ka na. Mauna ka na po. Wag yan hawakan. Wag yan hawakan. Opo. Go. Ayun o. Nanggagaling sa bahay na to. Hindi ko alam kung narinig nyo. Meron yung tahol na parang nauulol na aso. Yung para naman akong aso. Basta ganun. Anyway. Careful ate. Buti na lang hindi naglalaro sila Zoe dito banda. Dito lang talaga sila sa nila, daycare nila. Kasi sa likod ng daycare nila, directly sa likod nila may sila. Playground. Ano ate? May nakita na naman siyang ice. Kunti na lang talaga. Hindi itatapon kay mami. Hindi. Madali na, punta na doon. Ay, bye-bye. Una na si mami. Bye. 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 Takbo naman siya. Wait. Pasok na ikaw. Lagay mo muna yung jacket mo doon, doon sa lalagyanan.
Ayan o, naririnig nyo ba? Diba? Kung narinig nyo, ano, yung sound niya parang may asong ulol. Takot. Baka makalabas ba yung mga aso? Tapos makagat yung mga bata. No? Napraning naman ako. Ano naisip ko. For today's work, tayo pa rin ay hahatid at isusundo ng asawa ng ating kaibigan na si Ruth. Napakabait ng asawa niya talaga. Talagang malaking pasalamat ngayong winter na sobrang lamig at sobrang dulas ng daan at hindi namin kailangan magbike. Talagang napakalaking tulong na hahatid niya kami. Naku, malaking pasalamat ko na lalo na ano din si Daddy Teban din sira din ng sasakyan niya. Hindi rin ginamit ni Daddy Teban ng sasakyan niya. Sinusundo siya ng kasama niya sa work. Nihintay pa niya ang gagawa sa sasakyan niya. Diyan ba si Mama? Alis na din si Mama niyan kasi yung bus dito every 1 hour. Kaya maaga dapat siya nga alis. May ano pa ako. May 10 minutes pa ako bago darating si Ruth. Nagbihis muna ako kasi hindi pa ako naka-uniform. Nakasindi na ang aming Christmas light sa labas. Ayan yung sira niya sa harapan talagang wasak yung niya dito sa harapan. Ito yung sa right side niya sira ang wala ang salamin. Malaking pasalamat ko talaga at si Daddy okay talaga siya, walang nangyari sa kanya. Tsaka konting lang dito, ayan ayan. Mamaya dadaanan namin yung kung saan tumama si Daddy Teban. Papakita ko sa inyo kung saan siya nadulas. Ito na yung area kung saan nabunggo si Daddy, yung na yan, bakod. Tapos dun sa gilid, tingnan nyo naman guys, talagang nasira yung bakod Tapos dyan, buti na lang dyan siya. Hindi siya dito sa may gilid dito na may tubig. Naku, thank you Lord talaga. Ayo, maganda naman sis. Maganda. Welcome po sa brand new na vlog. Kami. Maganda. Gusto ko din yan. Grabe, meron na po kaming Christmas tree sa work. Ang ganda Meron na siyang snow day. Nasa work na kami. Sinundo na ako ng Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, let's talk. Mercedes-Benz ang Oo, sundo. Yung kape natin. May pa-Christmas tree na kami dito sa canteen namin. Dito lang kami lagi isang maliit na Christmas tree. Maliit na Christmas tree. Maliit na Ayan na kape. Kape po tayo. Kape tayo. Maliit na kantin. Kasi tingnan nyo. Dun sa... Ayan, dyan. Yan na yung nila. Yan na yung department nila. Magkaiba kasi kami ng... Oo nga. Magkaiba kami ng department. Ayaw siyang ipunta sa amin kasi daw masyado kaming masaya dito. Gusto naman daw nila maging masaya yung ibang department. Wala na mangyayari. Kami na lang magkasama. Hindi na kami magtatrabaho. Kaya pinaghiwalay kami. Ay, ito yung pagsama na sayang, no? Ha? Sayang tayo pagsama. Si Jackie, hindi pa rin Yung isa namin kasamang Pinay dito, si Jackie. Hirap kasi magkasakit dito. May sakit. Sama po natin siya sa mga prayers natin, mga panubina. Panubina? Nag-nubina ka ba? Every Wednesday yun Every Wednesday. Panubina. Tapos may booklet pang ganyan. May sumasali din ako. Memorize mo yun? Hindi. From Ako din, hindi. Yung Hail Mary, full of grace, mga ganun lang. Nakakasimba ka ba dito? Hindi. Hindi ko maintindihan. Yung simbahan doon sa malapit sa atin. Hindi pa ako Katoliko nakapasok ba yun? doon. Protestant. Walang malapit na simbahan sa amin. Siguro isang oras na biyahe. Amsterdam? Hindi sa Leeuwarden. Leeuwarden. Ah. No. Hindi ba ako, nagsimba naman ako once. Pero hindi dito sa lugar dito. Sa North Holland pa. Kaso Kami lang sa Dutch yun, hindi ko maintindihan. Nag-aamin sila, mag-amin na lang din ako. Maghanap pa kami ng simbahan. Kasi kung saan na baptize si Zoe, yun, Catholic yun. Yung sa Leeuwarden. Binyagan mo dito?
Pinabinyagan ko si Zoe dito nung 5 months. Hala kasi Ken, 10 months na bukas. Hindi pa rin nabibinyag. Pero pag gusto mo pabinyagan, Oo, syempre. Pabinyagan. pabinyagan natin. Pag nakasettle-settle na. Pwede mo naman isabay din sa 1 year. Ay, 1 year oo. old. Ganun naman sa Pilipinas, Tama, diba? no? Para isahang ano. Yeah. Yeah, this is a podcast, podcast. Pass mo na kami. Oo, sige. Kasi lang muna kami kasi nandito na ang mga Red Rangers. Hindi na kami pwede mag-vlog. Oo, wala na. Akalain mo yun. Tapos na nga ang 9 hours. Ang bilis. Ay, Pagod kasi sa work. pagod na pagod. Huwag ka naman trabaho. Taong bahay ka na lang. Taong bahay na lang. Sana manalo tayo sa loto. Tumataya ka ba? Oo, 2 beses, no? Ay, ako dati nanalo ako. Hoy! Ay, gusto ko. Pili Nag-out na kami. Oh, sorry. Single. Pili na kayo sa mga binibenta naming lalaki dito. Single. Mga bugo pala. Oh, mali. Paano? Yes. Perfect. Hoy! Labas na tayo. Labas na tayo mga Jo. Ay, nahulog ka. Sorry naman da. What is that? Duy! Meron kasi silang ano dito, yung... Ano tawag dyan? Bakya? Klompen. Klompen. Yung kasama namin sa work, naka-ano siya, parang bakya siya talaga. Napalingon ka pa, di ba? Tapos ano, ang... Ang ingay. ang ingay niya maglakad, mga Jo! Sobrang kahoy. ingay. Ala, dumilim na tayo. Dumilim. Kahoy, tapos ang, ano, diba, ang lamig. Tapos nakabakya siya. Dumilim na tayo. May dumadaan siya. Madilim nga, madilim. Saglit. Wait lang. Ayan na, Walang pailaw, malapit na. tignan mo, Ayun naglalaro nga, sila. ang lamig-lamig. Tapos ano, nakabakya siya. Naglalaro nga sila. Oo, kasi nag-aantay sila ng ano, yung sa... Sana wala kapaglaro. Nandito na ang sundo naming Mercedes-Benz. Bench. Mercedes. Ang aga niya lagi, no sis? Nakakahiya. Ang aga niya. Ganun talaga pag-dutch. Ano sabi mo sis? Pag-Dutch, on time lagi. As Oo, in, on pag time. late, ay naku, patay tayo. Hindi Pasok tayo na- pwede Pilipino. Pasok na tayo. Andito na po Hinatid kami sa niyo bahay. ako. Super. Uy, don't forget to subscribe. Pinay Double Dutch. Bye! Thank you. Nanirapan ng sasakyan. Bye! Salamat! Sino yan? Hindi na tuloy ang vlog kagabi. Napagod na ang inyong lingkod. Yung lingkod na. Napagod. Nandito today ang ating buwisita. Bisita, Pinay Double Dutch. Pinay Double Dutch. Sus ka na sis, mag-jacket muna pala ako. Anak ka, akin na si Ken. Hatid muna namin ang Ken sa daycare. Kasi may work tayo for today's video. Hi! Uy! Pugi naman! Pugi naman yan! Paano kasi sa Glenn? Buti na lang nandito si Ruth talaga. Oo, halika na. Ay! Ay! May sumabit! May sumabit! Sumabit siya. Oo. Ayan. Hala ka na! Ano nangyari? Ano ba yan, Mama? Ano nangyari? Yan, okay na. Uy, ang ganda naman. Kito my heart. Asa sunscans to ah. Wala ka ba Oo. dyan, Manong? Wala pa si Kenneth dyan. Ito yan, oh, yung sinasabi ni Rose. Oo, Ayan, wala pa kaming dyan si tatlo pa. Kenneth. Ayan, nung panahong ito, kasya ko pa yung, ano na yan, dress. Siyempre, ako na Sinagano siya magmamana. ng dress. Ako na magmamana. Ganda ko niya. Oo. Ikaw na talaga, sis. Kaya di ko na kasya yan. Kasi ano na, anong dadalhin ko? Si Ken lang. Ay, yung Si bag Ken ni lang. Ken. Saglit. Ayun, bag niya. Ken. Asan yung bag niya? Saan ko nilagay? Hala ka na. Ay, ano ba yan? Kalimutan talaga si, ano, mama mo. Ayun, Diyos ko. Ano ba yan? Sobrang makakalimutin ko. As in. Hatid lang namin nga si Kenneth for today's video. For today's video. Ano? Aray ko. Nahilo na ang aking mga subscribers. Oh, oy, wala nang snow talaga. Ano, nakalabas ka? Wow! Ganito pala itsura sa labas. Tingnan mo sa lala. Parang first time na nakalabas niyan.
Uy, lumabas ka pa lang kahapon, ay. Natid kita kahapon. Ang Ate Zoe sila nang kukuha dun sa school. Kasi ano pa yan lalabas si Ate Zoe, 2:30 eh. So sila na magsundo, diretso. Tawa naman tong aking bimbi. Oh, uy, ano yun? Ibon. Ibon na Ibon. Nandito na kami sa daycare. Alis ka na? Magkikita pa rin kami nito ulit mamaya. Maya, after 15 minutes. Pinay double dash. Nandito na kami, hatid ko si Kenneth. Pahingat. Hala, walang tao, be. Sino magbantay sa'yo? Sige. Ganyan ang loob ng daycare nila. May kusina doon, dining, mga higaan ng mga bata. Tapos may sofa sila dyan, tapos may TV sa gilid. Tapos meron pa mga laro-laruan dito. Ganyan ang itsura ng daycare nila. Kaya lang walang tao. Tingin ako sa loob. Tapos dun sa labas, meron silang playground. Nasa bahay na tayo ulit, mga Diyan. Bayan, dumikit sa ano ko yung buhok ko. Hindi ko talaga natuloy yung vlog ko kagabi kasi kauwi ko. Balak ko sana snack pa kasi nga nagugutom ako. Pero kauwi ko talagang wala, knockout talaga. Kaya hindi ko natuloy ang aking vlogging kahapon. May kukwento ko sa inyo. Kasi may napanood akong K-drama. Hindi ko pa naman siya natatapos. Gustong-gusto ko talagang i-share sa inyo ang K-drama na ito kasi episode 1 pa lang talagang na-struck na ako. Lumipat ako para makita ko kung nandito na ang ating sundo, service na asawa ni Ruth. Anyway, going back to the K-drama, hindi ko pa naman siya totaling pinanood as in talaga lahat. Ano-ano lang ako, yung panaka-naka. Pag may oras lang ako, yung ganyan. Inaano ko lang siya, sinisilip-silip. Yung 1 episode nga, siguro, napanood ko siya ng mga 3 araw siguro bago ko natapos yung episode 1. Tapos yung episode 2, mga 2 araw naman, ganyan. Pero paano-ano lang ako, pasilip-silip. Kapag nasa bed na, yung ganyan, yung patulog na ako, pinapanood ko siya. Anyway, ganito nga. Alikot ko na dito sa aking vlog. Ayan. Anyway, ganito nga siya. Tungkol siya sa isang nurse. Tapos yung nurse na ito, galing siya sa department na parang internal medicine. Parang ganyan. Dun yung ano niya, first department niya. Tapos lumipat siya sa psychiatric department. Parang ganyan. Tapos, ang nangyari, kaya siya lumipat kasi nga, sinuggest sa kanya ng boss niya na lumipat siya, yung ganon. Tapos, it turned out, itong nurse na ito, yung sobrang ano niya talaga, yung nafe-feel niya talaga yung mga pasyente, yung ganon, yung sobrang caring niya sa pasyente, yung sobrang caring niya at sobrang passion niya sa pagiging nurse. Parang nagiging pabigat na siya sa iba, yung nagiging mabagal siya sa trabaho. Tapos, yung hindi niya natatapos, tinatapos ng mga katrabaho niya. E di lumipat siya sa psychiatric department. Yung first day niya sa trabaho, ang nangyari, meron silang pasyente doon. Tapos yung pasyente, babae, hinatid siya ng nanay niya doon nga sa, sa parang mental hospital. Tapos itong babaeng ito, sabi ng nanay niya sa doktor na, yun nga daw, naguhubad yung anak niya, parang 40 years old na yata yung, or 40 plus, parang ganyan yung anak niya. Naguhubad, tapos nagsasayaw, yung ganon, yung bigla na lang siyang, minsan normal, minsan hindi, yung ganyan. And to cut the story short, yung babae nga, yung anak nga, kausap niya ngayon yung nurse. Sinabi niya dun sa nurse na, "Nurse, okay naman ako, wala akong problema, hindi ako baliw. Sabihin mo sa mama ko yung alisin na siya doon sa mental hospital." Tapos, sabing ganun nung nurse, ang desisyon ay hindi manggagaling sa akin. Sabi niya, pag clear out ka ng mga doktor, yung ganyan, etc., papalabasin ka. Pero, sa ngayon, sabi niya, mag-run muna sila ng mga test sa'yo, titingnan kung fit ka na para lumabas. Tapos, bigla niyang sinampal yung nurse. Tapos, bigla siyang tumakbo sa labas ng kwarto. And then, yung nurse, inahabol niya. Tapos, nung lumabas na siya ng kwarto, unti-unti na siyang yung, inalis niya yung damit niya, tapos yung pambaba niya, yung panty niya, yung bra niya. Tapos, sumayaw siya, as in yung, sumayaw siya ng super graceful, tapos tuwang-tuwa siya. Tapos pala,
Nung kinakwento ng nanay niya, ang gulo na ng kwento ko, no? Nang kausap yung nanay niya yung doktor, sabi niya sa doktor, yung anak kong yan, lahat ng bagay nakuha niya, lahat ng bagay binigay ko sa kanya, nag-aaral siya sa exclusive school, marami siyang kaibigan, binigay ko lahat ng gusto niya, yung asawa niya, lawyer, yung ganyan, yung parang nahihiya yung nanay niya kasi nga ganyan ang kinahinatnan ng bata, ng anak nga niya. Kasi di yun, balik tayo dun sa nagsasayaw siya and everything. Tapos dun sa pagsasayaw niya, yung scene na yun, meron siya mga flashbacks na memory. Dun sa memory na yun, yung una yung meron mga tao na nagsasalita na, buti ka pa, ang swerte mo, may ganito ka, may ganyan ka, buti ka pa, ang ganda ng bag mo, uy, bago na naman yung damit mo, ang ganda, yung ganyan. Tapos, dun sa scene din na yun, nandun yung asawa niya na lawyer, yung ganon. Kumbaga, privilege ang buhay niya. Katapos nun, katas niya nagsayaw and everything, nadapa siya, tapos, dumating na yung mga nurse, yung mga doktor, na-contain na siya, kasi sayaw siya, nagwawala siya eh. Tapos, na-contain na siya, tapos, nakaihi siya sa floor. Tapos ito nga tong nurse na to, padating siya, nadulas siya. First day niya, nadulas siya. Tapos naanuhan niya yung ihi. Imagine, first day niya sa work, nasampal siya ng patient, tapos naanuhan pa siya ng ihi. Tapos nung after that, yung patient, pinagdala siya ng nanay niya ng grapes. Actually, every visit ng nanay, lagi siya nagdadala ng grapes. Binibigay niya dun sa nurse nga. Sinasabi niya sa nurse na, nurse, favorite yan ng anak ko ang grapes. Nurse, favorite yan ng anak ko. Tapos kinabukasan, dumating na naman yung nanay. Tapos yung anak nga, ayaw kausapin yung nanay. Tapos kinuha lang nung nurse yung grapes. Tapos pumunta na doon sa kwarto ng nung pasyente nga. Tapos sabing gano'n ng pasyente dun sa nurse. Nurse, sabi niya, by any chance, nasaktan ba kita or nasampal ba kita kahapon? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ng nurse, oo, sabi niya ganyan. Tapos sabi niya, gosh, sabi niya, hindi pala yun panaginip. Sabi niya gano'n. Normal na yung pasyente ngayon, tapos kalmado na siya. Kinakausap niya yung nurse, sabi niya gano'n. I'm so sorry kung nagawa ko yun sa'yo. Nahingi isang pasensya. Tapos yung nurse, binigay yung grapes niya. Sabi nung pasyente, ilagay mo lang dyan sa ref. Sabi niya gano'n. Tapos nakita nung nurse na ang daming grapes doon sa ref. Tapos sabi niya ganyan, alam mo nurse, hindi ko naman talaga favorite ang grapes. Sabi niya gano'n. Never ko nagustuhan ng grapes. Magmula noong bata ako, na na-choke ako sa grapes. Sabi niya ganyan. Hindi ko gusto ang grapes. Doon ko nasimulan na hindi magustuhan talaga ang grapes. Tapos nakikinig lang yung nurse. Tapos sabi niya ganyan. Ang sabi lang kasi ng nanay ko na maganda daw yun sa akin. Healthy daw yun para sa akin ng grapes. Kaya ako siya kinakain. Sabi niya gano'n. Hindi ko alam kung kinwento niya or nalaman na lang ng nurse na yung lahat binigay sa kanya ng nanay niya. Yung lahat ng bagay na meron siya. Yung nanay niya lagi yung nagdidesisyon para sa kanya. Bibili siya ng saan siya mag-aaral, ano yung susuotin niya, ano yung bag na gagamitin niya, sino yung magiging kaibigan niya, pati yung sino yung magiging asawa niya. Lahat ng mga desisyon niya sa buhay, habang tumatanda siya, magmula nung bata siya, yung nanay niya lagi ang nagde-decide. Never siya nagdesisyon para sa sarili niya. Para siyang walang identity kasi nga lahat ng bagay na meron siya, lahat ng luho and everything, lahat yun, dinesisyon ng nanay niya. Nandito na si Ruth. Tutuloy ko mamaya ang aking kwento. Going back sa aking kwento kanina, namaos na ako kasi atching ako ng atching dun sa work. Pasakit din ang aking lalamunan. Anyway, sinundo nga kami ng asawa ni Ruth. Ayan, thank you so much. The whole week niya kaming sinundo at hinatid. Super bait ng asawa ni Ruth. Thank you so much, Hubert. If you're watching this, thank you so much. Anyway, going back nga sa aking kwento kanina. Yun, lahat ng luho, binigay ng nanay niya, lahat ng, sa tingin ng nanay niya, magpapaganda sa buhay ng anak niya. Binigay niya lahat. So, syempre bilang magulang, kalagayahan yun na magulang na ibigay lahat ng gusto ng anak nila. At saka yung, siguro dahil magulang siya, gusto niya siya yung mag-decide para sa anak niya. Kasi, mas alam niya yung makakabuti sa anak niya. So, ganun siguro yung sa part ng nanay. Without thinking na yung bata, parang, kumbaga, nasakal na sa sobrang controlling ng nanay niya, sobrang
Yung nanay niya talagang siya lahat nagdesisyon, pati asawa, sabi ko nga kanina. Yun nga lang, hindi naisip ng nanay niya na pag lumaki yung bata, wala nang identity yung bata, wala siyang, kumbaga wala siyang freedom of choice. Kumbaga, hindi siya pwedeng mag-decide para sa sarili niya kasi yung nanay dapat siya nagde-decide yung ganon. Na-diagnose yung pasyente na merong bipolar disorders. Tapos diniscuss doon na kapag may bipolar disorder pa lang isang tao, meron siyang dalawang parang episodes. Yung isang episode yung relax mode, tapos yung pangalawa is yung hysterical mode. And then dahil nga nag-open up siya sa nurse, sabi niya sa nurse kapag tinatanggal niya yung damit niya, tinatanggal niya lahat yung saplot niya, tapos sumasayaw siya, doon lang niya nafe-feel na free siya, yung ganyan. Doon niya nafe-feel na siya yon, kumbaga, happy siya kung ano ang ginagawa niya, yung ganyan. Ganyan ang realization niya. And katapos nung scenario na yon na sinabi nga niya sa nurse na gano'n, na ano yung nurse, kumbaga, naawa dun sa pasyente nga na, oo nga, mayaman nga siya, no? Pati yung asawa niya, yung kilala, yung ganyan. Pero it all boils down sa happiness. Hindi siya masaya. Hindi siya masaya sa buhay na marangya, na maraming material things, na pati yung asawa niya, pinili ng nanay niya para sa kanya. And then, katapos ng conversation nila, umuwi na yung nurse. Kinausap niya yung kaibigan niyang lalaki. Tapos sabing ganun ng kaibigan niyang lalaki sa kanya. Which is, na-struck ako totally. Sabi niyang ganun, if I'm not mistaken, ang happiness daw, hindi naman ganun kahirap makamit or ma-achieve. Being able to do what you like is already happiness. Di ba? Ang ganda. Totoo nga naman, sis, yung pasyente, hindi niya magawa yung gusto niya. Hindi siya masaya. Pero sa atin, no, pag meron mga ganyan cases, yung nagkaalis ng damit, yung nagsasayaw, automatic sasabihin natin, baliw yan, baliw yan. Lagi sasabihin na kapag yung nagsasayaw sa daan, yung gano'n. Tapos yung hindi normal yung kinikilos, sasabihin na agad natin, baliw. I-judge siya agad ng society na hindi normal, yung ganyan. Pero never natin tinignan yung side nila na ano yung dahilan kung bakit naging ganun siya. Sa ano kasi natin, kultura, or siguro in general sa atin, we never talk about mental health. Mental health is just kapag yung hindi normal yung pag-iisip mo, tapos yun nga, nagsasayaw ka sa daan, hindi normal ang ginagawa mo, automatic sa mental hospital ka, which is, ibabrand ka ng mga tao na, baliw yan, yung ganyan. Dapat hindi siya tinitake seriously, yung ganon. I guess, ngayong panahon natin, para sa akin personal opinion ko lang, napakabilis ng panahon ngayon, everything is digital, everything is in social media, ang daming mga bata, ang daming mga teenager na nagpapakamatay, nagdodroga and everything. I guess it's time na we give importance to mental health. Kasi never natin tinatakal itong topic na ito. I don't know, siguro dahil napaka-conservative or napaka-reserve ng kultura natin. I don't know. When they branded you as baliw, yun na yun, baliw ka na forever. And most of the time, pinagtatawanan ka ng mga tao. Anyway, going back sa aking K-drama. K-drama siya actually. Ano kasi title niya? A Dose of Sunshine yata. Parang ganyan. The lesson is, na-struck din ako kasi nga, bilang magulang, hindi mo naman inahangad na ganun ang maging impact mo sa anak mo. Ang gusto lang naman natin, mapabuti yung buhay nila. Kumbaga, magkaroon sila ng komportableng buhay. Tapos gusto natin talaga yung maibigay natin sa kanila, yung mga hindi natin na-experience. Tapos minsan, nagiging dictator na tayo na, ito mabuti sa'yo. Ito ganito gawin mo. Ito ganyan. Yung ganun na yung nagiging, kumbaga, pathway natin kasi gusto nating mapabuti ang anak natin. Without thinking about their mental health na
gusto ba yun ng anak mo, yung sinasabi mong gawin niya, or sinasabi mong kainin niya, or sinasabi mong kaibiganin niya, or sinasabi mong kunin niyang course, kasi yung kuya niya ganito, kasi tito niya ganito. Minsan, di natin ako consider ano ba yung gusto ng bata. Most of the time, lalo na kapag yung age nila, sobrang liit pa yung 3, 4, 5, kasi hindi pa naman sila makakapag-desisyon sa buhay nila, ba diba? Mga ganyang age talagang, yung magulang pa yung magde-decide para sa kanila. Pero kung yung anak mo medyo older na, I guess, kung ako siguro, hayaan ko yung anak ko na mag-decide para sa sarili niya. Mag-choose kung sinong kakaibiganin niya, mag-choose kung ano yung susuot niya, mag-choose kung whatever na gusto niyang maging decision sa buhay. So, I will just be there to support her, yung ganyan. Magbigay ng advice, ganun. Siguro kung lalaki na nga yung mga anak ko, ganun ang gusto kong gawin. Yung meron silang free will to choose, meron silang free will to decide for themselves. So, ganun yung realization ko dun sa isang episode pa lang nga na pinapanood ko na Korean drama na isang episode lang, ilang araw ko siya pinanood. Kapag ginagawa mo yung gusto mo, syempre, natural lang yun na magiging masaya ka. Yung kapag pilit yung bagay, yung kapag pinilit ka lang, natural lang na hindi ka magiging masaya. Diba? And I guess it applies to life in general. Kagaya ng, for example, yung ginagawa mo lang yung trabaho mo kasi kailangan mo kumita ng pera. Hindi mo yung ginagawa yung trabaho mo kasi gusto mo yun. Kagaya ko, for example, ginagawa ko yung trabaho ko ngayon sa kumpanya kung saan ako nag-work. Kasi magpapakatotoo na ako, kailangan ko ng kuray para magbayad ng mga bills. So far, gusto ko naman yung ginagawa ko doon, pero hindi yun talaga yung dream job ko. Yung ganyan na lang. Pero itong vlogging, ginagawa ko kasi gusto ko. At sumasaya ako every upload ko, every video ko. Gustong-gusto ko talaga siyang ginagawa. Gustong-gusto ko ang vlogging. Gustong-gusto ko yung nakaka-capture ko yung moments ko with my family. Yung marami ako nakaka-capture na memories. Tapos napopost ko na share ko sa inyong lahat. It seems like hindi ako nagtatrabaho kasi nga, I love what I'm doing. Yung ganon. So that is happiness na for me. Yan, saan na ba napunta ang ating usapan? Anyway, sana mapanood ko pa yung the rest ng Korean drama na ito. Hanapin ko nga, saglit nga. Sindihan ko nga yung TV. Hanapin ko nga. Para masabi ko sa inyo kung ano yung title niya. Baka gusto nyo rin panoorin. Sabay-sabay natin panoorin. Ayun. Daily Dose of Sunshine. Ayan yung title niya. Kakalabas lang niya sa Netflix. Daily Dose of Sunshine. Ayun yung pamagat niya. Ayan na. I hope you like this video mga Jo. Kahit 2 araw ko itong ginawa. Itong vlog na ito, hindi ko maituloy-tuloy. Thank you so much for watching mga Jo. And please do not forget to subscribe to our channel. Meron din po kaming Facebook page. Baka gusto nyo po kaming i-follow. Ang balita ko, suswertihin daw po ang naka-follow sa amin at naka-subscribe sa aming channel. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please don't forget to like it and share it na rin po. Maraming salamat. See you all next time.